God is good! Uy! Siya, malakas talaga yung boses ko kasi maliit ako eh. But praise God, no? Walang pinipili ko si Lord. Although, thank you so much sa welcome nyo sa amin. Kahit malamig dito sa Lord, pero sa Edward Cargill, pero dahil sa napakainit ng welcome nyo sa amin, and some of you na kilala namin, and we are really thankful to God. Nung dati, nagpupunta-punta lang kami dito and hindi namin inaakala na magiging lolo nyo kami. Kasi kami yung lolo nyo, si Brother Paul, sila yung tatay nyo, yung household niya, yung unit head nyo, yung unit head mo yung tatay nyo, yung big brother nyo, yung household leaders. So, brothers and sisters, hindi ko ini-expect po ito. No? Wala akong nangangarap na maging matataas yung service natin. Amen? Lahat po tayo. Gusto po natin mag-isip mo yung ako. Gusto po natin magugas na kami ng plato. But, God has really good purpose to us. No? That our joy will be complete when Jesus is in us. When Jesus is in the midst of us. Amen? And Brother Neil, thank you so much. Huwag kang mag-alala, bro. Ang gagawin natin sa story nila upang may pagpatuloy ang isip mo. Kakayanin ko ang lamig dito. Kasi nung bago pa ako natin dito, sa farm din kasi ako dati. Na-experience na ako sa farm 6 years and 5 months. 6 years ako sa farm. And may isa akong kaibigan, tinawagan ng mama niya. Hello doon, kumusta ka na dyan? Si Bisaya. Kumusta ka na dyan? Sabi. Makakaya ko naman, okay mama, makakaya ko yung labing. Pero ang English hindi mo makakaya. Ayun yung sinabi na ilalagay ako dito sa Edward Cargill. Ay pagkaalam ko, halos lahat tayo Pilipino kasi sa Omar, naging chapter na, halo-halo kami doon, may Islander, may Chilean, may Kiwi. Hindi ko may iwasan, may bungan. Hindi ko may iwasan, may English talaga ako doon. So, kakayanin ko yung lamig. So, mga kapatid, wala bang puti dito? Ha? Meron. Wala na ngayon. Di ba lang makakaligtas? At wala siya rin dito. At least next time nakahanda. Amen? So, sana ito mga kapatid, sama-sama po tayo. Sama-sama po tayo. Kasama niyo kami. And may pagpatuloy niyo din. Ang simulan nila ni Rodrigo. No? At saka, pag-pray naman natin bawat isa sa atin, especially yung mga leaders natin, na hindi sila susubukin ang ating kalaban. No? Na talagang patatakin sila ng Panginoon. No? And remember, brothers and sisters, our mission in Focus for Christ is not only for the people who are capable, strong, knowledgeable, no? Hindi lang po yun sa kanila. But for those people who have hearts of willingness to serve the Lord. Amen? Whether you are young, you are youth for Christ, singles for Christ, we as a Focus for Christ, it's good to see as a family, the Holy Spirit, we are all serving the Lord with our children. Tingnan niyo yung mga bata dyan, patak-utak mo lang yan, balang araw ang speaker niya. Di ba? Naalala ko yung anak ko, kilala niya si Mikey, di ba? Maliit yan, patak-ganyan din siya. And nagsimula po siya sa Kids for Christ, hanggang naging Youth for Christ, naging chapter 8 siya sa Omaha as a Youth for Christ. And now she's a Single for Christ, serving in Dunedin. And we're so
Although hindi man sila perfecto sa buhay nila, siguro maliligaw man sila, but I know that God will protect them and God will teach them where's the way, go back to Him. Amen? Kasi sa panahon ngayon, yung mga kabataan ngayon, iba na. And let us continue to pray, brothers and sisters. Let us pray for each other. No? And hindi po mangyayari yan sa buhay natin kung wala si Jesus sa buhay natin. No? So, always yes to the Lord. When Brother Paul said, bro, pwede ka bang maging household leader? Yes, bro. Diba? Amen? Yes talaga. Yun ang, kaya ako, for example, sa Omar, hindi ako nahihirapan maghanap ng household leader dito. Kasi tinuruan ko talaga silang mag-yes. Tinuruan talaga silang mag-yes. Ha? Yes talaga, bro. Dahil we are not serving in this community, community because of the blessings. Amen? We serve in this community because we are blessed. We are blessed that we are here in this beautiful country. Amen? So, wala po tayong excuse doon. No? Either busy ka man. Maraming nangyayari sa buhay yan na busy ako, wala akong time. But, subukan niyo. God will give you a time. Promise. Marami talagang nangyayari dyan. Tapos masasabi lang, kaya naman pala, may time naman pala tayo. No? Kahit gaano kalayo yung na-experience ko yun yun kasi galing ko sa farm. Mag-household, Waimate pa ako nun. Mag-household kami sa Waimate, kami, tapos household namin sa Giraldin. Si Bro Tinis kaya po yung leader namin, wala pa masyadong sinusin. And household kami sa Rangitata, imagine. Umabot ng 4 hours, 3 hours. Mahigit. Household kami ng Timaru. Pero, pag uwi ko sa bahay, mga alauna na kami makarating, gumising ng 3:30, mag-kauskin, mag-milk cake, pero bakit iba yung lakas na binigay ni Lord? Napapansin niyo yun? Di ba? Na-differentiate ko yung dati, nung hindi ako masyadong nag-active sa household, kasi may tatay, may kagayat ko. Pag-isip mo sa umaga, pagod. Di ba? Di ba? Pero, pag magsaserve ka ni Lord, kahit gaano kalayo, kahit ilang oras ng tulog mo, pag-isip mo sa umaga, napaka-lakas pa rin. Di ba? So, brothers and sisters, give your 3 things to the Lord. Ano itong 3 things na ito? See? Time, talent, and treasure. So that our joy will be complete. Okay? Sa lahat ng ginagawa natin, si Lord na talaga napapasaya sa buhay natin. Tama talaga yun. No? Kahit gaano pagsubok na dumating sa buhay natin, no? Kahit gaano kabigat, no? Ipagpatuloy natin as a household leader, as a members, may cross, bawat cross tayo dinadala. Di ba? May mga mabigat tayo dinadala sa buhay. Ipagpatuloy natin. Let us follow Jesus. No? Kung binitawan ni Jesus na hindi niya pinagpatuloy yung cross papuntang Calvary, siguro wala tayong kaligtasan ngayon. Di ba? But through the only person, sa isang tao, no? Sa isang tao na nagpapakahirap para sa atin. Ito ay i-share ko sa inyo. Wife ko, kung hindi siya naghirap para sa akin, siguro wala ako dito, wala yung family niya dito. Pero dahil sa kanya, pinaghirapan niya. Isang tao lang naghirap. But God is able. As long as you hold on doon ni Jesus, kakapit lang kayo, mga kapatid, hindi niya kayo bibitaw. Kahit bibitaw ka pa. So, patuloy lang. Ilang beses na tayo nadapa, babangon tayo. And meron tayong mga kapatid na nanglalamig, patuloy natin sila painitin. Di ba? Patuloy natin sila i-message para napunta dito ulit. No? Imagine, ako, how many years kami nawala.
sa Focus for Christ? About 17 years. 15 years. 10 years. 10 years po. Mga 9 years siguro. Wala ba? Yung nag-live ba? Nag-live. Ako lang pala. Nalimutin na talaga si Lolo. So brothers and sisters, patuloy tayo, sama-sama tayo, and tulungan tayo, no? Be obedient to God. Because itong lakas natin, balang araw, according to the Lord, pagdating natin doon, tatanungin tayo anong gagawa natin. No? Sa lahat ng ginawa niya sa atin, sa mga lahat ng bagay na binigay niya sa atin, napakalaking blessing na po ito. Kahit gaano pa tayo kayaman, wala tayo, hindi natin siya mabigyan ng pera. Lord, bilhan kita ng sasakyan, bilhan kita ng bahay. Hindi po enough sa Kanya yun. Ano lang pwede natin maibigay sa Kanya? Yung sarili natin, sa Kanyang puso natin. No? Susunod tayo sa Kanya, and bigay natin yung sarili sa Kanya. Dahil binigay niya yung sarili niya sa atin. Amen po ba? Maraming salamat mga kapatid. Ay, ano ko yung wife ko nga pala. So ito po yung 4G ko. Ano 4G? My God's gorgeous greatest gift. Wow! Napakaganda yan. Good evening mga kapatid. Ako po si Sis Nori, taga-support kay Bro Mike, prayer warrior. Thank you po sa warm welcome, and yes, palagi po kami pupunta dito, and we will journey side by side. Thank you po. Maraming po salamat. Maraming salamat mga kapatid, and God bless you, and we love you so much. And hindi po, hindi kay Brother Lino, alam ko po, hindi madali hindi madali basta yung mga anak mo doon, iniwanan mo para ganyan talaga yung mga kapatid. Even sa household natin, balang araw nga 2 years, ilipat tayo ng household leader. Hindi tayo, no permanent, hindi tayo permanent. Pati yung buhay natin, hindi tayo permanent sa buhay natin. So, ang gagawin na natin to follow Jesus. Okay? God bless. Second pala, for those who SFC, who help really the TWR